Innal hamdalillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At mapayapang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya, at yaong pang hindi natin mga kapatid sa pananampalataya, ating mga kabayan at mga magulang. At naway sa araw na ito ay sana abutan kayo ng kalusugan at ng kapayapaan at pagpapala ng dakilang lumikha. At bago tayo magpapatuloy, mga kapatid, gusto kong bumati sa mahal nating presidente na bagong dating lamang na si Sheikh Abu Muhammad or Muhammad Habib Al-Khulaqi, at sa ating director ng Media Center si Ustaz Iza Habir, kasamahan ng kanyang mga technical engineer sa kabilang side ng ating booth, at sa ating mga kasamahang duat dito sa studio, dito sa Media Center, sa Mercy Islamic Foundation. At pinapaabot din natin ang pagbati sa mahal na mufti dito sa Davao at sa mga mufti ng mga nasasakupan ng iba't ibang rehiyon dito sa Pilipinas, at gayon din sa ating mga ulama, at naway pagpalain at lagi silang patatagin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagdadala ng kanilang leadership dito sa pag-aalaga ng ating mga kapatiran sa Islam. At magpapatuloy po tayo, at gusto kong ipaabot ang pagbati din sa mga kapatid natin ni Janggulman, Abu Muhammad Davidi, Sinita. Yan po si Janggulman, yan ang nagmamayari dyan ng mga kabukiran. Sinusurbi niya yan sa kakadjaging niya. At mayroon ng pagbati dito kay Mariam, Sister Mariam Tamparong Umalay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasama si Anavida, si Ini Ampasin, si Ibrahim, etc. Si Uwanalin, Undi Ibrahim. Marami silang nagbati, oh. Si Amitis Alexandriti, at si Rehina Tula Sampurna. At mamaya natin ipagpapatuloy ang pagbati sa ating mga mensahe. Basahin natin mga mensahe nila sa pag-aantabay sa ating programa. Pagpalain nawa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa buhay ngayon, ang dinadanas na isyu ng mga kapatiran natin sa buong Pilipinas ay nagdadanas pa rin tayo ng itong balita na kinakabahan ang mga tao dito sa COVID. At inaasahan nila na mawala na itong COVID sa pamamagitan nitong mga bagong pamamaraan na naisip ng ating mahal na Pangulo, Presidente Duterte, na makaiwas na tayo at makatrabaho na, kaya kinakailangan ng vaccination. At ngayon din naman sa ating mga sarili, mag-iingat po tayo. Ingatan po natin sa ating mga bahay-bahay na tayo ay makaiwas sa sakit. Huwag po tayong pasyal ng pasyal, at kung kayo po ay mahilig na hindi naglalagay po ng Christmas dyan, ay kinakailangan pong practicein po natin, mga kapatid, mga kabayan, na sikapin po natin ang ating mga anak ay mayroong Christmas. At ngayon, dako naman po tayo sa ating pag-uusapan. Sa ngayon ng relihiyon, lalo na ngayon ay nagbabangian sa Facebook, nagbabangian kung alin ba talaga
Ang tama, nagdidebatehan. Pero ang hindi ko lang maintindihan, walang pinag-uusapan. Kanya-kanyang post, kanya-kanyang kuha ng ebidensya, wala naman sagutan po sa kanila, ay medyo wala din naman pong alam masyado tungkol sa relihiyon. Gayon din sa kabila, walang masyado. Meron pong mga nangyayari na formal debate ng CFD at saka Seventh-day Adventist. Ito po ay debate po ng official, sabihin na natin na pinag-usapan, inupuan at pagkatapos nagpirmahan. Gayon din sa mga Muslim at mga iba't ibang churches po natin, nagkakaroon po ng debate. Ito pong si Eli Soriano at saka meron silang mga debate. Pero ang debate nila, si Eli Soriano kasi wala dito, ang ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo ay nakikipagdebate sila sa pamamagitan ng online debate. At meron pong lumalaganap ngayon na talakayan, mas maganda po yung mga ganyan sa nangyayari ito ngayon sa atin sa ibang gumagamit po sila ng ibang application sa Zoom. At sana naway kapag tayo nakikipagdebate, gamitin natin yung makadiyos na pamamaraan. Yung makatotohanan ba ang nasa sa iyong puso? Sa abot ng iyong kaalaman at sa abot ng iyong makakaya, ay wag po natin hayaan na samahan po natin ng pang-iinsulto, pinipersonal po natin. Nakalagay po diyan sa inyong mga debatehan, walang personalan, pero harangkada mo pa lang, personal na yung pinost mo Namimersonal ka na kaagad, naninira ka na kaagad ng relihiyon Walang siraan sana ng relihiyon. Gumawa ka ng mas appropriate na pagtatanong, pero wag mong iinsultuhin yung tinatanong mo. Talagang ibablock ka niyan So, ibig sabihin ay ayusin po natin ang pakikipag-usap. Kasi sa Islam po, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi nagturo ng gayon na, sige, insultuhin mo. Walang gayon sa Islam. Bagkus ang invitation sa Islam ay magkaroon kayo ng pag-uusap in common terms. Halimbawa, naniniwala tayo di Jesus Christ. Pag-usapan natin si Jesus Christ. Ito ang paniniwala namin sa Islam. Anong paniniwala mo sa inyo? So, ganun ba? At pagkatapos, hindi tayo mag-aaway. Ang nangyayari ngayon ay ganun insultuhan ka agad. Wala sanang ganun. Sasabihin nyo, maglalagay kayo ng karikature. Ang Kaaba, nilagyan ninyo ng baboy, pinaupuan ninyo. Tapos ipopost nyo at sasabihin nyo yun ang ginawa nyong pandebate. Pandebate po ba yun? Pang-iinis yun Pero meron bang mga Muslim na gumagawa? Itong sinabi ko, pinakahuli kong sinabi, last Wednesday. Sabi ko, ito ba yung yung pamamaraan na para sa debatehan, na maglalagay ka ng picture na tingnan nyo nga, meron bang kaming sinira na, ito ang Islam, meron bang sinira na Biblia? Binastos ba ang Bible? Bagkus ang pagtatanong po dito, sa dami-dami, alin po dyan po ang dapat namin? Yun po ang aming tinatanong. Ilan po ba sa dinabi-nabi ng Biblia, sinabi doon sa isang report ng World Almanac is 34,000 mahigit. Ang kopya nito, translations and revisions. Sa naunang, before that, ay more than 300,000 ang nakalagay ng translations and revision. Pero ang masakit lang po, ay hindi ninyo binibigay ang tunay talaga na Bible. Ang nakikita po natin pag binabago ninyo, nire-revise, magkakalaban na yung pinanggalingan sa revision. Magkalaban na siya. Magbigay po tayo ng halimbawa. Sa King James Version, sa chapter 1 John chapter 5 verse 7. Tingnan po natin Magbasa tayo ng basahin natin ito. Mula sa King James Version, ang sabi niya, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And the three are one.
Ulitin natin, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And the three are one. Ngunit nung ni-revise ito ng mga 51 scholars of different denomination, mga eminent scholars na po yan sila. So, sila mismo, pag-revise nila nito, sa kanilang pagka-revise, anong sinabi? There is the Spirit that bear witness because the Spirit is truth. Nawala na yung Father, nawala yung Word, ang naiwan yung Spirit, yung Holy Ghost. Only the Spirit that bear witness in heaven, and the Spirit is truth. No? So, kung titingnan mo ito sa ibang Bible, sa New World Translation, ng Saksi ni Jehovah, iba na po ang laman. Saliksikin niyo po yung 1 John chapter 5 verse 7. Saliksikin niyo sa iba't ibang mga Bible. Hindi na tayo magbubuklat po rito sa napakahaba. So yun ang ibig kong sabihin ng hindi pagkakaunawaan na parami pa ang paghiwa-hiwalay ng relihiyon sa Christianity because of this. There are scholars that they believe that this King James Version, yung paglagay ng there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, is ang tawag dyan is interpolation. Ibig sabihin, idinagdag. Kaya ang ginawa ng mga scholars, binalik sa dati. Binalik siya sa dati. Kaya tayo mga kapatid, obserbahan po natin ang ating mga binabasa. Okay, nagmamalaki ka sa religion mo, yun ang pinakamainam na religion. Nagmamalaki ka, dito ka, born again, ganito. Pero anong alam mo sa loob ng Biblia na ginagamit niya? Kung may mga contradiction pa ba rito? Paano kung sabihin ni Jesus dyan sa Bible mo? John 20:17. Sabi niya kay Maria, huwag mo akong hawakan. Dahil ako'y aakyat sa aking Ama. Sabi niya, sabihin mo doon sa aking mga kapatiran, ako'y aakyat sa aking Ama, na inyong Ama, at sa aking Diyos at inyong Diyos. Kapag inakungkin ni Jesus na mayroon siyang Diyos, ay sino ba siya? Siya ba ang Diyos? So isang issue na ito na pinagkakaguluhan, kaya ang Iglesia ni Cristo, hindi sila maniwala na Diyos si Jesus. Dahil si Jesus sa kanilang paniniwala ay Diyos lamang ang dakilang lumikha, yung Ama lang tinatawag nila ng Diyos. At hindi si Jesus nagpapasamba at nagpapatawag na tawagin niyo ako. Ha? Nagtanong ang mga apostoles, paano po namin sasabihin ang aming panalangin? Ang itinuro ni Jesus ay ipatawag yaong Diyos. Ama namin sa langit, hindi yung Ama namin sa lupa. Sambahin ang pangalan mo. Ano bang pangalan niya? So, pag-aralan natin ang pangalan ng Diyos mula sa kanyang pinanggalingan ng mga propeta, malalaman natin ang tunay niyang pangalan. At sabi niya, sambahin ang pangalan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Ang ibig sabihin na sundin ang loob mo dito sa lupa, yan po ay katuruan ng Islam. Katuruan po ng Islam ang sambahin ang kanyang pangalan. You see? Sambahin siya lamang. Tapos, sundin ang kanyang kalooban. Do you know the meaning of Islam? It is a total submission to the will of God. Yun din ang sinabi ni Jesus nung nasa Gethsemane. Pagkatapos niyang manalangin, ay nagsalita siya. Sabi niya, hindi ang aking kalooban ang masusunod, kundi ang iyong kalooban. And that is Islam. At yung pagsamba ni Jesus na nagpatira pa, yun ang pamamaraan ng mga propeta. Mayroong pa bang hihigit na paraan na model sa pagdarasal? Mayroong bang itinuro ang mga propeta, magsayaw-sayaw kayo?
No? Maggitara kayo, magkumbulata. At itapon ninyo, sampalin ninyo yung mga inaalian ng demonyo. Walang itinuro sila ng ganon. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, buksan po natin ang ating isipan at ang ating puso. Talagang kinakailangan po natin ang mag-isip. Nasa tamang landas po ba ako? Itong sinasabi ko po sa inyo, itong tuwid na landas na ating programa, ay lalagay natin sa matuwid na landas ang ating buhay. Yung paninira nila sa Allah subhanahu wa ta'ala at paninira nila kay Prophet Muhammad SAW, tingnan mo lahat ng paninira, walang ebidensya. Yung mga ebidensya nila, kinutkot namin, hinanap namin, wala. Hindi totoo yung nilalagay nila, kundi gawa-gawa. Para sabihin may ebidensya. Yun ay pagsisinungaling po. Yun ang sinasabi ni Pablo dyan sa Biblia. Sa Roma 3:7. Kung sa pamamagitan ng aking pagsisinungaling, alang-alang lamang sa kaluluwalhati ng Diyos. So para lumaki pa ang kaluwalhatian ng Diyos, bakit niyo ako parurusahan sama ng katulad ng mga makasalanan? So, itong mga writers, gumawa sila ng ng depensa dito. Naglagay sila ng open parenthesis, close parenthesis. At dinagdagan nila na ito po ang ginagawa nila kay Pablo, ginawa nila para siraan si Pablo. Teka sandali. Hindi po dapat ilalagay yun, huwag kang maglalagay ng komentary. Sa Bible na yun, hayaan mong manatili siyang originally na ganon, huwag mo siyang lagyan ng komentary. Pero para sa iyong relihiyon, pwede kang gumawa ng Bible para lang exclusively sa iyong religion. Pero kung ipapabasa mo ang Bible mo sa iba, nandaraya ka na. Kasi wala din yun sa ibang Bible eh. Basahin mo, mas old pa doon na Bible. Wala. O, tingnan mo. Meron pang rito, yung tinatawag natin ng mga grupo ng debate, na ang ginagawa nila ng grupo ng debate na ito, Bible versus Quran and Jesus versus Muhammad. Dito tayo kay Jesus. Ano sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol kay Jesus? May sinabi ba siya against kay Jesus Christ? Kayo itong mga naglalagay ng mga masasangsang na mga salita laban kay Propeta Muhammad sallam. Pero wala kong alam ng mga Muslim na sinisiraan nila si Jesus. Kung meron man siguro, hindi pa nakapag-aral yon. O baka sali-sali lang, kunwari Muslim siya. Si Jesus ay minamahal namin yan. Si Jesus Christ ay minamahal natin bilang isang Mesiya na pinadala sa Israel. Maliwanag yan sa Bible po ninyo. Mateo 15, versikulo 24, at siya ay sumagot, si Jesus, ako'y hindi sinugo kung hindi sa mga nawawala lamang na tupa ng Israel. Saan ka ni Israel? O ngayon, sinabi ba ni Jesus na ako'y pinadala sa buong sanlibutan, sa buong sangkatauhan? Isang pagsisinungaling na po, kung magsasalita na naman si Jesus, mula sa bibig ni Jesus, wala kang makita na siya'y pinadala sa buong sanlibutan, sa buong sangkatauhan. Kaya nga po, meron pong mga pag-aaral sa theology na dapat natin malaman yung ginagamit na salita ng mga Arabo, ng mga Hudyo na ard. Yung ard po, lupa. No? Ard. Pag sinabi niyang nas, sa mga tao yan, sa katauhan. Mankind. Kapag hindi ka mag-aaral, wala, mananatili ka doon sa nakaklose na pananampalataya mo na walang alam. Katulad yung sinasalitang Emmanuel. At siya ay naging tao, pinanganak isang birhen at tinawag siyang Jesus. At tinawag siyang Emmanuel. So, ang Emmanuel, na ang ibig sabihin, nakalagay doon, ang ibig sabihin ay ang Diyos ay sumasa atin.
Mga kapatid, ang salitang Emmanuel po, kung nakakaintindi lang po kayo ng Hebreo, ng Aramaic at saka Arabic, sa Semitic language, ang salitang Iman po ay faith, pananampalataya. Ang El po ay Diyos. Sa tatlong lingwahe na ito, pareho ang meaning ng Iman. Iman means faith. Kaya isa siya sa mga, ang Islam meron siyang tinatawag na 6 na haligi ng iman. Ang paniniwala doon sa dakilang lumikha na siyang lumikha sa atin, ang paniniwala sa mga anghel na kanyang nilikha na nautusan niya. At pangatlo, ang lumikha siya ng mga kasulatan na pinadala niya sa kanyang mga propeta. At pang-apat, nagdumawa siya ng mga propeta, pinadalhan niya nito. Pagkatapos, itinakda niya ang yung araw ng muling pagkabuhay. Yan isa sa mga at ang destiny ay itinakda niya kung anong mangyayari. Yun ang 6 po na paniniwala sa Islam. Sa iman, hindi iman sa Panginoon, pananampalataya sa Diyos. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, ay mag-aaral po tayo. Huwag lang po tayong basa na lang ng basa. Itong totoo, ito kasi nakasulat sa Bible eh. Ay pag-aralan mo nga, mag-aral ka ng Hebreo. Ang Emmanuel po ba, ang Diyos ay sumasa atin? Magtanong ka sa mga Hebreo, may dictionary na ngayon, nakukuha mo na, anong ibig sabihin ng Emmanuel? Huwag kang kumuha sa religious translation, religious na commentary, ng mga kasi pag nag-google ka, wala, ilalagay ka na, i-religion ka. Punta ka sa meaning ng salita. Wala mo ng religion. So, para maintindihan po natin. Okay, meron pong nagsalam sa atin, from Mitraser Sikal. Assalamualaikum, watching from, saan ito? BXU ADN. Saan ba yung BXU ADN? No? At yung pa rin, mga nagsalam sa atin, ng mga kasamahan ni Sister Mariam Tamparong Malay, at ganon pa rin na nandito sa atin. Sasalam sa atin at maraming salamat po. Assalamualaikum po sa inyong lahat. At mga kaibigan, mga kapatid, magpapatuloy po tayo sa isyu. So, sa pagkilala natin sa ating Panginoon at pagkilala po natin sa ating gabay. Yung gabay po natin na hinahawakan na to ngayon ay, ang alam ko, pag Christian Bible. Ang problema natin po, which Bible? Pag mga Baptist, paborito nila niya NIV. No? Sa Amerika, mahilig sila sa NIV. No? At ang daming Bible. Sa mga Biblia na ito, alin kaya dito ang totoo? Isa sa dahilan kung bakit nagmuslim ako, mga kapatid. Dahil hinanap ko po ang tunay na salita ng Diyos at wala na rito at mawawala ka at meron pa palang darating. Nabasa ko ito sa sinabi ni Jesus diyan sa Bible mismo. Nabasa ko siya sa pagkatapos niyang sabi niya, mananalangin ako sa Ama na magpadala pa siya ng isa pang comforter. Dahil si Jesus ay comforter. Ang mga propeta ay mga comforter yan. Ng isa pang comforter. Sino yung darating? Sa Juan 16, versikulo 12, 13, 14. Sabi ni Jesus, howbeit when the Spirit of truth comes, He will tell you all the truth. Howbeit, when the Spirit of truth comes, He will tell you all the truth. Sino itong Spirit of truth? Sabi natin, kadalasan sa ating doktrina noon pa, this is the Holy Spirit. How many years are you in Christianity? Tatanungin ko, kailan nagsalita sa iyo ang Espiritu? At sinabi niya lahat ng katotohanan. Baka si Kibuloy. Baka meron siya. Ang Holy Spirit ang dumating sa kanya. Baka lang. So, saan? Kailan?
So kung pag-aralan natin yun ang sinabi ni Jesus na darating. Bakit? Sabi kasi ni Jesus, seek the truth and the truth will set you free. Ipinapahanap niya pa ang katotohanan. Di ba siya na yun? I am the truth, sabi ni Jesus. Ay bakit ipapahanap? What is the logic? Because there is somebody to come to tell us all the truth. That is the Spirit of truth. Kung mag-aaral po kayo ng semantic at mag-aaral po kayo ng history ng mga salita, yung salita pa lang na ghost, spirit, soul, sa panahon nila Socrates, ni Heraclius, nila Plato, ang tawag nila sa tao ay soul. No? Espiritu, spirit. Kaya minsan nababanggit pa ng mga lula natin pag dumarating pag dumarating kayo, sabi ng iyong biyanan nandito na naman itong kaluluwa na ito. So yung kaluluwa na ito ay soul, yung tao. Kaya nga kung basahin ninyo yung mga sinusulat nila Shakespeare, ang tawag nila sa tao ay soul. So ang mga manunulat ng araw, ang tawag nila sa tao ay soul. So the coming is the Spirit of truth, the soul of truth. Sino ito? Anong sabi ni Jesus? Howbeit when the Spirit of truth comes, He will tell you all the truth. He will not speak of Himself. Hindi siya magsasalita ng ganang sarili niya. But whatever He hears, kung ano lang narinig niya, He will tell unto you. Ibig sabihin, makikinig siya ng mensahe at ang mensahe na yon ay ipapadala sa atin. At nasaan yung mga truths na ito? Walang iba kundi ang Holy Quran na dumating sa atin. The whole truth. Ano sabi sa Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudda lil muttaqin. Ito yung libro na walang pagdududa, ay gabay lamang sa mga taong may takot sa Panginoon. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. No, sabi niya, huwag ninyong hahaluan ng kasinungalingan ng katotohanan. At kung alam niyo ang katotohanan, sabihin ninyo. At sinabi at itong Quran ay maghihiwalay sa kasinungalingan at katotohanan. You see? Ngayon, pero ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya ipinapapilit itong religion ng Islam. Huwag ipapapilit yung tatanggap lamang nito ng magaan sa kanyang puso. So ngayon, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay nito. Anong kasunod na sabi ni Jesus? Na hindi siya magsasalita ng sarili niya, kung ano lang ang narinig niya, yun lamang kanyang sasabihin sa inyo. At ang kasunod na bersikulo nagsabi, and He will tell you what is to come. Magpo-prophesy siya. Ibig sabihin, huhulaan niya ang mga darating. Merong mga hula ang Propeta Muhammad sallam na na mga 50 kahula at more than one half of them ay natupad na. So now, mga kapatid, ang darating ay isang propeta. Hindi gawa-gawa ng tao ito, hindi gawa-gawa ng mga Muslim. Dahil may dala-dala siyang Quran. At ang Quran na ito ay dumating eventually dahan-dahan mayroong nangyayari at papasok ang bersikulo, ang revelation. At ang mga revelation na dumarating dahan-dahan at natapos ito sa loob ng 23 years. At ito'y pinasusulat ni Propeta Muhammad SAW sa kanyang mga kasamahan at naniniwala sila. At pagkatapos sabi niya, memorize ninyo ang bawat dumarating na bersikulo na wahi o revelation sapagkat yan ay ang sinasabi sa atin ng dakilang lumikha. So pagkatapos ng nabuo na yung 23 years,
Ito ay sinalibro at pinarecite ni Angel Gabriel kay Propeta Muhammad SAW sa huling year na siya ay nabubuhay. Ng 2 beses sa isang taon. Nirecite ito in order. Hindi man marunong bumasa si Propeta Muhammad SAW, nirecite niya ito nang walang binabasa. Katulad ng ginagawa ng mga imam pag ang mga Muslim ay nagdarasal sa panahon ng Ramadan. Walang nagbabasa na imam. Bagko sa likod ng imam ay mga ano rin dyan, mga hafiz, yung mga nakamemorize sa Quran. At pag nagkamali ka, iuulitin ng isang imam o kaya ng isang hafiz na nasa likod mo para ituwid yung mga salita na nirecite mo na may mali. Kaya hindi pwedeng lukuhin ang Quran at gagawan mo ng para maliin. Millions ang nakamemorize sa Quran ng mga Muslim. Pagkatapos na sinabi ni Propeta Muhammad SAW na ito'y isa ulo, i-memorize. Ngayon, ang nag-graduate every year, ilang thousands ang nag-graduate para maging hafiz, naka-memorize sa Quran. Hindi ka makakagraduate hanggat hindi mo na-memorize the whole Quran. Ipaparecite ito sa iyo ng teacher mo, the whole Quran. Putol-putulin ito. Dahil hindi matatapos ang isang araw. So mga kapatid, isang bagay lang na nakakamangha sa Holy Quran, that Quran is a miracle. Wala pa akong alam na itong Biblia na binabasa ko, sa dami ng Biblia na nagdaan sa akin, wala akong alam na may nakamemorize ng Bible. So, walang milagro na sinasabi niyong miracle of the Bible. Who is the author of the Bible? Sabihin mo, God? No. Bigyan kita ng bersikulo na hindi God ang may author. At si Pablo mula sa Galacia, pumunta siya sa Arabia. Pagkatapos ng 3 taon, bumalik siya sa Galacia. At sabi ni Pablo, wala akong nakita isa man sa mga disipulo ni Jesus maliban kay Santiago. Salita ba ng Diyos ang binasa ko? Yun ay kwento ng pagpunta niya sa Arabia ni Pablo. Bakit salita ba ng Diyos yan? Bakit kasali sa loob ng Bible? Isang bagay na dapat nating questionin, hindi para ibaba natin ang Biblia, kundi yun pag-consider ang hindi, ito lang gusto ko sana sa mga scholar, ang mga hindi salita ng Diyos, isang tabi na natin. Ilagay natin na ito'y hindi mga salita ng Diyos, mga apokripa ito eh. Ang dami dyan. Pag-arangkada mo lang sa bawat letter of Paul, pastoral letter niya, ay hindi si Pablo ang nagsasalita. Kaya kung pwede lang sana, yung ating gagawin ay pag-aralan natin ang ating sariling Bible. At mga kapatid sa pananampalataya, at meron pa po tayong natitirang mga 23 minutes sa ating programa. Ang gusto ko lang po ipahayag sa ngayon, dagdagan po natin ang ating kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa, sa pamamagitan po ng pagsasaliksik. Sa pamamagitan po, pwede po kayong magtanong po sa amin dito. Kung meron po kayong mga katanungan, itanong nyo lang po sa ating programa. Ang Tuwid na Landas po dito sa channel ng Insight TV. At pwede po ninyong itanong po dito sa ating meron po tayong mga nakalagay dito na comments. Pwede kayong mag-comments, pwede po kayong magbigay ng inyong message. At pinapaabot po natin sa ating mga kapatiran na sana magpatuloy po tayo doon sa sana na wag nating bablakin itong ating programa. Medyo sometimes nakakahalata tayo na merong mga blocker. Minsan nga nagsalita, nagmuhadara ako sa merong pumapasok eh. Sinisira niya ang para mawala yung concentration ng iyong pagsasalita.
So ito, kung hindi man mapagpatuloy po, ay pagpapatuloy pa rin namin in record at pagkatapos ipopost pa rin namin po ito at isi-share. Sana wala pong mga ganyanan. Kung talo po kayo sa reasoning, sana wag nating gamitin sa dayaan. Sana naman ay magkaroon tayo ng pamamaraan ng maging patas. Kung gusto nyong sagutin ang mga sinasabi ko, kumuha kayo ng mga researcher kung mali po ba ang aking sinabi. Katulad ng issue ng sinabi ko sa inyo, ang salita ba ni Pablo ay salita ng Diyos? The epistles, ibig sabihin, the letters of Paul to the Corinthians, to the Church of Corinthians, to the Church of Thessalonica, to the Church of Roma, to the different churches na ginawa niyang epistola, ay bakit na-record ito dito sa New Testament as Word of God? Yan na isang bagay na tinanong ko rin sa isang professor ko noon, kay Father Moeller, professor namin sa Scripture, sa SVD, sa Tagaytay. Ito ba itong kay Pablo, tinanong ko personally sa kanya, salita po ba ito ng Diyos? How come na naging salita siya ng Diyos? Ang sagot sa akin, inspired daw ito. Inspired by the Holy Spirit. Madaling sabihin yun na inspired. Kasi yung sinasabi natin, inspiration or inspired. Katulad yan ng ligaw ka, inspired ka. Marami kang nasabi. At magandang pagkasabi mo ng pag-deliver mo ng iyong mga sasabihin na ipaabot mo sa kanya ang iyong pagmamahal, ang iyong mensahe. Nagsulat ka ng poem, inspired kang sumulat nito. Sumulat ka ng kanta, inspired ka. Yung kay Pablo ay kanyang opinion at philosophical niya at may apologetics na approach. Dahil isa siyang Hudyo na nakapag-aral. Kapag-aral siya ng teolohiya kay Gamaliel, magkaklase sila ni Barnabas. At saka ni Lucas, magkaklase silang tatlo ayon sa report ng Lucas ng Acts of the Apostle. At merong hindi in-include sa Biblia na Gospel of Barnabas. Sino ang nag-authorize sa 4 na Gospel na walang mga title yan noong araw? Mabuti yung kay Gospel of Mary ay meron ng title. Gospel of Mary Magdalene, meron ng title. Gospel of Thomas, meron ng title. Gospel of Nicodemus at saka Gospel of Joseph Arimathea. May mga title na po yun na sila ang sumulat. Ang nakapagtataka po, itong 4 na gospel, walang po yan title. Nilagyan lang po yan, kaya naging according to. Mga kapatid, mag-isip-isip po tayo. Si scholar na Earthman, pinag-away-away niya 4 na gospel. Kasi matindi ang pag-aaral niya sa kasulatan, sa New Testament. So ito isang bagay na dapat bantayan po natin. Bantayan natin na ang mga taong ito ay pinakita nila ang mga sa kanilang pagkritiko, pinapakita naman nila kung ano totoo. So ngayon, sana wag tayo maging sensitive, kundi kailangan natin maging positivistic po ang approach natin. Gamitin po natin ang sentido común na magkakalaban niya yung last words of Jesus Christ sa 4 na gospel. Hindi magkasundo. Yung isa nagsasabi, Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Dito naman sa isa, hindi. Ang sinabi niya is, naganap na. Yun ang huling salita dito sa isang gospel. Hindi magkasundo po. Kaya ang ginagawa nila sa 7 last words, pinagsama-sama nila ito, kinolekta nila at ginagamit ito liturhiya sa simbahan. Kada Biyernes Santo, nire-recite ito ng mga layman sa loob ng simbahan at sasabihin nila kung ano ang lesson
Gumagawa sila ng lesson. Lesson of what? Nung sabihin ni Jesus Christ, sabi niya, Father, into thy hands I commend my spirit. Dito nag-Muslim ang isang pastor ng born again na nakasama ko sa dialogue. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, ang tanong sa atin on the air, sa radyo, kasi ako ang anchorman, ay tinatanong kung si Jesus ba ay tao o Diyos? No? Ngayon, tanungin natin sa prinsipyo itong si brother, sabi natin, brother pastor. Naniniwala po ba kayo sa sinasabi na si Jesus ay tao at saka Diyos? Sabi niya, oo. Nasaan ang Diyos doon nung si Jesucristo ngayon nandito sa lupa, naglalakad? Nandun magkasama siya, nandun ang Espiritu ni Jesus, sabi niya, ay ang Diyos. At ang kanyang katawan ay ang tao. Another question, Pastor. Sabi ko, nung huling sandali, nasasabihin ni Jesus, amang Diyos, Father, sabi niya, into thy hands, Ama, sabi niya, sa iyong mga kamay, I commend my spirit. Isinahabiling ko ang aking espiritu. So, ang tanong dito natin kay Pastor, Diyos ang kanyang iniwanan, di ba? At ang iniwan niya ay Diyos din na espiritu. So, ang tumanggap ng kanyang Diyos na espiritu ay Diyos din. Ilang espiritu meron ngayon na Diyos? Hindi niya sinagot. Naging tahimik si Pastor. Pero meron akong tinanong, nag-imbento siya ng sagot. So, kung talagang Diyos ang Espiritu ni Jesus, inihabilin niya sa isa pang Diyos ang kanyang Espiritu. So, dalawa na ang Diyos. Dalawa na ang Espiritu ng Diyos. So, mga kapatid, mag-ano tayo dyan mag-isip-isip po tayo dito. Pangalawa, doon sa gospel ng muling nabuhay daw si Jesus, na wala sa katakom bukas na, hinanap ni Maria ito. Pagpunta niya, bakit si Maria may dala na gamot ng olive oil? Gamot. Gamutin niya si Jesus, of course. Nung pagtingin niya na bukas ng katakom, wala nang silbi ang kanyang dala. Nagamot ang kanyang ihahaplos sa mga sugat ni Jesus. Now, sa tanong na ito, bakit nagdala siya ng gamot? Meron bang kaugalian ng mga Hudyo, after 3 days, dadala nila ng gamot ang kanilang patay? Mabaho na yun So pagtingin niya, wala doon ang patay, kundi yung kanyang pambalot na puti na lamang. At pagkatapos, hindi niya makita, pumunta siya sa garden. May mga tao doon, mga hardinero, at tinawag niya. Kung pwede ba, kung nagtanong siya kung nasaan si Jesus, paglingon. Tumambad sa kanya, tinawag siya, Maria! At sumagot si Maria, Rabboni! Ibig sabihin, teacher. Anong sagot ni Jesus? O ni Maria? Rabboni! Sinabi niya ba na Panginoon? Ngayon, pinalitan ninyo yan ngayon ng Panginoon sa bagong mga translation ng Bible. Ganyan kamandaraya ang translator. Mag-isip-isip po tayo. Ang Rabboni, nang ibig sabihin ay guro or teacher, ginawa ninyong Panginoon sa translation. Para paniwalain ng tao na Panginoon si Jesus. Yan ang doctrinal translation na sinasabi ng translation ng Bible. Kapag nagta-translate ang iba, nandadaya sila Tingnan mo translation ng Bisaya mula sa English. Merong pandaraya dyan. So, bigyan po natin ng pansin itong mga bagay-bagay na ito sa mga Bible
na yung paniniwala, yes, naniniwala kayo na siya nga yaong Diyos, siya nga ay muling nabuhay, siya nga ay namatay, siya na. Pero kung ating uungkatin na namatay nga ba si Jesus? Siya ba talaga yung namatay? Siya ba talaga yung napako sa krus? Dagdagan niyo po ang inyong kaalaman sa pag-aaral. Basahin niyo po ng mabuti ang Bible mo. Nung nahimatay si Jesus sa loob ng sa pagkatatlong pagkadapa, di na siya makabangon. Di ba hiningi sila ni Nicodemus at saka ni Joseph para matay at inuwi? Ang nagpatuloy sa pag-alsa ng krus, kung krus man yun, ay yung nahuli na si Sinon na Sireneo. At pagkatapos doon, pinadapa siya, pinatiyaya at pagkatapos pinako sa krus. Kung titingnan niyo na mabuti, ang lumalabas na nakapako sa krus ay si Sinon, Sireneo. So, that's why ay maraming mga issue tungkol dito na dapat natin pong pag-aralan. So, isang bagay po na dapat magpaigting sa ating pananampalataya na merong Diyos na nag-iisa. At alam po natin na hindi nagkagulo-gulo na ang mga kasulatan. Sinira na ito ng mga tao. Kaya ang pagdating ng Holy Quran is to tell us the truth. Ang sabi ni Jesus, when the Spirit of truth comes, He will tell you all the truth. Lilinisin niya na ang mga nagdaan. He will not, sabi niya, He will not speak of Himself. Hindi siya magsasalita ng ganang sarili niya. Whatever He hears, kung ano lang narinig niya, yun lamang kanyang sasabihin. Kaya si Propeta Muhammad SAW ay hindi nagdagdag o kaya hindi nagbawas sa Holy Quran. Yan ang Holy Quran, the whole truth. Pinapahanap nga yan ni Jesus, seek the truth, at walang ibang naging truth. Diba sabi pa ni Jesus, kinakailangan umalis ako upang dumating siya. Dahil kung hindi ako aalis, hindi siya darating. So the coming of Prophet Muhammad SAW, si Jesus Christ, kinakailangan umalis. Inakyat siya ng Diyos sa langit. So, yan ang po ang isang bagay na dapat natin pong bigyan ng pansin sa ating pananampalataya at pag-alam ng mga katotohanan. Hindi po basta-basta na lang po na sige kung ano dumating sa atin, dahil bata pa tayo, dala-dala ng mga magulang natin na pananampalataya, yun na lang yayakapin natin, kung anong nakagisnan ko, yun na lang pakamatsyang ko. Ito ay hindi sa paninira, mga kapatid. Panigurado lang na papasok nga ba tayo sa paraiso? Pag nabinyagan ka ba, paraiso ka na? Pag nag-born again ka ba, naging miyembro nito, papakaiso ka na ba? Bakit? Yung Katoliko hindi ba? Yung mga evangelical movement, hindi ba sila mapaparaiso? Kayo lang na mga born again? Yung mga Pentecostal, sabi nila, sila lang mapupunta sa paraiso. Yung Sabadista, sila lang pupunta sa paraiso. Ang gusto ko lang bigyan ng pansin ngayon, darating si Jesus. Pagdating ni Jesus, kaninong grupo siya pupunta? Meron po ba kayong alam na pupuntahan ni Jesus sa kanyang pagdating dito sa lupa? Sinong sasalubong kay Jesus? Na mga tao sasabihin natin na nakakakilala sa kanya? Kung lalapit kayo, sigurado ka ba na hindi kayo tatatwa ni Jesus? At sasabihin niya sa iyo, kahit pa magsabi ka na maraming milagrong ginawa mo sa iyong pangalan, at sasagot sa Jesus, sabi ni Jesus, hindi kita nakikilala Satanas. Satanas pang itatawag niya sa iyo. Dahil hindi mo sinunod ang instruction ni Jesus. Ibang instruction ang sinunod mo. Si Jesus dapat ikaw nakasentro ng mga instructions. Hindi doon kay Pablo. Dahil hindi magkaisa si Pablo at saka kay Jesus sa kanilang pagtuturo. Sabi ni Pablo, si Jesus ay ang Diyos. Sabi naman ni Pablo, ako'y tao. Sabi ni Pablo, si Jesus ay anak ng Diyos. Sabi ni Pablo, ako'y anak ng tao.
Sabi ni Pablo, si Jesus ay ang ating Panginoon. Masabihin mo lang ng iyong dila, ligtas ka na. Roma 10, versikulo 9 yan. Ngayon, ang sabi ni Jesus, Marcos 12, versikulo 29, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, Diyos nila Jesus at saka ng Israel, siya lamang ang Panginoon. Gayon din ang sinabi ni Moises sa Deuteronomy, Kapitulo 6, versikulo 4 pasais. Hear of Israel, the Lord our God, and He is the only one Lord. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Nagturo ba si Jesus ng bago? Walang mga kautusan na tinuro si Jesus na bago. Bakit? Mateo 5, versikulo 17. Sabi ni Jesus, ako'y hindi naparito upang ipawalang bisa o sirain ang mga batas at ng mga propeta. Ako'y hindi naparito upang pawalang bisa ang mga batas, kundi tuparin ang mga ito at ipatupad ang mga ito. Sa verse 18 sabi niya, kahit isang litra o isang tuldok ng batas ay walang mawawala hanggang nananatili ang langit at ang lupa. Hanggang sa matupad na ang lahat. Ibig sabihin matapos na magkakaroon na ng rapture. Mga kaibigan, mga kapatid, ito'y isang bagay na bigyan natin ng pansin na tayo ay magmuni-muni sa tunay na gabay ng buhay. Na dala-dala ng isang tao, the Spirit of truth is no other than Prophet Muhammad Sallam. Sabi nila, wala sa Biblia si Propeta Muhammad Sallam. Nandyan sa Songs of Solomon chapter 5 verse 16. Pinipilit ang ibang relihiyon na tanggalin ito, ang Songs of Solomon. Lahat ang iyan ay nirecord ng mga manunulat. Sa Songs of Solomon chapter 5 verse 16, itong sinabi, Hikko mamitadim, ang kanyang bibis ay napakatamis. Vikullu Muhammadin, at ang katawagan sa kaniya ay Muhammad. Sehludibizim ra'i, siya ang inyong comforter at siya ang inyong counselor. Benuti Yufusalam, o mga kababaihan na anak ni Jerusalem. At anong ginawa ninyo? Binago ninyo ang translation at gumagawa kayo ng translation na inyong para iligaw ang mga tao. Mga kapatid, ito na ang pagkakataon. Kaya dumating ang Holy Quran to treat us and give us the sweet and right way to paradise. Meron na tayong gabay sa panuntunan ng buhay sa tuwid na landas. So, gusto kong magpasalamat sa ating mga kapatid na sa likod ng ating mga technical engineers. At pasalamatan din natin ang ating media director, si Ustad Xavier, at ang ating presidente ng Mercy Islamic Foundation. At ito ang inyong lingkod, si Brother Abdullah, Ustad Abdullah bin Andrade, ay pansamantalang namamaalam po sa inyo, naway pagpalain po kayo at lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ang dua lang po natin sa ating mga kamag-anakan, sa ating mga kapatiran, ay ipahayag po natin ang katotohanan. Pangalawa, ito pong ating mga bagay-bagay na dapat natin may paabot. I-share po natin ito, yung ating muhadara ngayon, na naway makarating ito sa iba pang mga kapatiran natin at kanilang maibigay ito at mai-share lalo-lalo na kahit sa kanilang sarili. So, isang bagay lang po na sana'y lagi tayong active sa pag-iisip at naway. Huwag tayong sumali yung mga debate dyan na wala namang pakinabang. Makinig tayo sa mga muhadara ng mga kapatiran natin na nandiyan dyan, nag-ano lang yan. Nagkakalat lang po yung mga yan. Kaya maraming salamat po uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.